Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga bayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na malapit na po sa December 1, 2025. At alam po natin na yan po ay tuloy pa rin hanggang sa mga oras na ito sapagkat hanggang ngayon ay wala pa rin pong batas na magpo-postpone dito po sa December 1, 2025 eleksyon. Ibig sabihin, ito pa rin yung mangingibabaw sapagkat wala pa rin pong batas na mag-i-extend doon po sa termino ng mga kasalukuyang nakaupo. Unang-una, labag sa batas na ipagpaliban yung halalan. Pangalawa, labag din sa batas na i-extend basta-basta na lamang yung termino ng mga incumbent o mga elected barangay officials. Pero kahapon po, July 31, mayroon pong in-announce itong si DILG Secretary nung siya ay in-interview ng media doon po sa Legazpi Albay nung siya po ay bumisita doon. At ang sabi niya ay malapit na daw po birmahan ng ating Pangulo yung pong nasabing enroll bill. O paano kalang batas na magpo-postpone nga po dito sa December 1, 2025 election. Kaya maraming mga aspirants yung medyo nalungkot. Pero, wag ko kayong malulungkot mga aspirant sapagkat kahit pirmahan man yan ng ating Pangulo ay naandyan pa rin yung NAMPREL, si Atty. Makalintal at yung kataas-taasang hukom o Supreme Court. Yung Supreme Court pa rin yun pong masusunod mga idol at mga bayan. So, ibig sabihin kahit pirma ng ating Pangulo ay merong key question dyan. O eto, panoorin po natin si Chairman George Garcia. Alam natin may pending po at dahil wala pa naman pinipirmahan ng Pangulo kaya tuloy-tuloy kayo sa paghahanda kasi baka magkabigla at eventually hanggang dulo hindi naman talaga nagdaan at least ready sila pero may mensahe na po ba sa inyo coming from the palace ang nagsabi sa inyo or kayo mismo sa tansya ninyo, sa hinuha ninyo eventually mapopospone po ba ito? May mga pahiwatig po na maaari talaga Sir Robert na mapirmahan, malagdaan ang ating kagalagalan na Pangulo. Batas na yan na magsasabing 4 years na ang termino, Sir Ma'am Doris, ng isang barangay official at saka SK mula po sa araw ng halala kung sakali matutuloy. So yan po ay 4 na taon na at meron naman po mga pahiwatig sa atin na maaaring hindi talaga ito matuloy. Kaya lang, siyempre, kahit pa ito, Sir Robert at Ma'am Doris, mapirmahan ng ating Pangulo, tatandaan natin na maaaring meron mag-question ng magiging batas na yan sa Korte Suprema. At siyempre po, ang Korte Suprema naman, hindi naman natin sa pinipreempt sila dahil maaaring legal na issue, pwede sila mag-issue ng injunctive writ o tinatawag na restraining order kung kaya magtutuloy pa rin halimbawa ang halalan sa December 1. Mahirap po ipagpakasakali yung ganyan. Kaya po ang COMELEC, nagtuloy-tuloy po tayo sa paghahanda kahit po yung mga procurement natin at siyempre yung gagawin nga nating registration. Hopefully po, mula August 1 to 10 sa buong Pilipinas, maka 1 million man lang tayo ng registered voters na bago para maipadagdag doon sa existing natin. Ayan, maliwanag po sabi ni Chairman George Garcia na meron talagang question sakali mang pirmahan ng ating Pangulo kaya sila po ay nagtuloy-tuloy sapagkat nakikita na niya kung ano po yung kahihinatnan nito. Kahit pirmahan man ng ating Pangulo ay hindi po dun matatapos sapagkat naandyan po si Atty. Makalintal, questionin niya doon po sa Supreme Court yung nasabing constitutionality ng nasabing batas. O ito po baka sabihin ng iba baka kuro-kuro ko lang, haka ko lang na mayroong kay question. O ito po yung ebidensya mga idol at mga bayan, pakinggan po ninyo. Sino ba itong question? Siya ba ay naka-ready na? Nakahanda na ba siya? At nag-aantay na lang ng pirma ng ating Pangulo para siya ay lumusod? Ito po panoorin po ninyo. Naman yung batas.
kaya hindi pa ma-question. Pero inihahanda ko na yung mga petisyon laban dyan, ano. At ako din naman naniniwala na nananawagan ako kay Pangulong Marcos, sana naman pag-aralan niya mabuti at pag-aralan ng kanyang legal staff na handa na natin problema ng bansa. Ito, isang problema na naman ito na kanyang kakaharapin kapag ito ay pinagpatuloy na ipinagpaliban ng barangay election na yan sa December 2025. Ayan, ulitin lang natin ha para medyo klaro at matandaan po natin. Ulitin po natin. If you can't accept that, does that mean that you are again going to question this sa Supreme Court na panibago pong batas na kanilang ipinasa o hintayin nyo ho muna na ito'y pirmahan ng Presidente para maging isang Republika? Oh yes, kailangan po lang mapirmahan na marinted. Oh yes, kailangan po lang mapirmahan na marinted, no? Kasi wala pa tayong course of action kasi wala pa naman yung batas kaya hindi pa ma-question. Pero inihahanda ko na yung mga petisyon laban dyan, ano. At ako din naman naniniwala na nananawagan ako kay Pangulong Marcos, sana naman pag-aralan niya mabuti at pag-aralan ng kanyang legal staff na handa na natin problema ng bansa. Ito, isang problema na naman ito na kanyang kakaharapin kapag ito ay pinagpatuloy na ipinagpaliban. Ayan, napakaliwanag ha. Si Atty. Makalintal ay nakahanda na. Ngayon ay hindi pa siya pumupunta sa Supreme Court sapagkat wala pang cause of action. Wala pa siyang maki-question na batas. So, inaantay na lamang po ni Atty. Makalintal na pirmahan ng ating Pangulo para mayroon na siyang ma-question. Tama nga naman, di ba? Ibig sabihin, pagka wala pang batas, wala pa siyang maki-question. Wala pang cause of action. So, inaantay na lamang po. At sabi po ni Atty. Makalintal, siya po ay nakahanda na. Nakahanda na yung kanyang pagpetisyon. O, di ba? Mahigit isang buwan na siguro naghahanda itong si Atty. Makalintal. At inaantay na lamang po na pirmahan ng ating Pangulo yun pong nasabing panukalang batas na magpo-postpone nga po dito sa December 1, 2025. Bakit kailangan i-questionin? Sapagkat bawal nga po labag sa saligang batas na ipagpaliban yung isang halalan. Kaya hindi po matatapos doon sa pagpirma ng ating Pangulo. Sabi ng iba, pagka pinirma ng ating Pangulo, nako, tuloy na yung November 2026. Next year na isasagawa yung eleksyon. So ngayon ay nalaman natin na hindi po last touch, hindi po matatapos lamang sa pagpirma ng ating Pangulo sapagkat naandyan pa po yung Korte Suprema o Supreme Court. Kikilatisin nila yan, hihimay-himayin ng Supreme Court pagka may nakitang paglabag doon po sa konstitusyon, yan po ay idinideklara nila na unconstitution, labag po sa saligang batas pagka hindi po dumaan sa tamang proseso, pagka mayroon pong nilabag dito po sa nasabing panukalang batas. So wag mo nang ipagdiwang ng mga incumbent barangay official sapagkat hindi pa po sigurado na ma-extend yung inyong termino, mga idol at mga bayan. Pero wag sanang ipagdamdam ng mga incumbent barangay officials po kapag sinasabi po natin na hindi ma-extend yung inyong termino sapagkat tayo po ay nakadepende lamang po sa kung ano yung nasa batas, yun po ang dapat sundin, yun ang dapat pairalin at yung ang dapat na matupad, mga idol at mga bayan. Hindi naman tayo tutol na palawigin pa ng ilang taon yung termino ng mga incumbent barangay officials. Nga lang, kung yan ay lalabag doon sa saligang batas, tutol po tayo dyan. Maliwanag po, hindi po tayo sasang-ayon kapag kalabag sa batas. Sapagkat tayo po ay nakadepende lamang po doon sa kung ano yung nasa konstitusyon, sa kung ano yung nasa batas, mga idol at mga bayan, na hindi dapat nilalabag yun pong nasa batas. At yung batas po ay dapat respetuhin, igalang
at dapat po nasundin. So hanggang dito muna yung ating update mga idol at mga bayan, at abangan po natin kung talagang pipirmahan ng ating Pangulo, ay abangan po natin, abangan din po natin yung paglusob at pag-question nitong si Attorney Makalintal doon sa Supreme Court. So ayan so ngayon ay nagpapatuloy po yung voters registration. Kaya sa mga karapat-dapat po magparehistro, tumungo lang po kayo sa sa COMELEC para kayo ay maging botante. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat.